Gandang hapon mga kababayan, biyaheng agwas muna tayo. Ito ay sa Rizal Occidental, Mindoro para bisitahin natin ang mga magsasaka ng munggo. Balita ko, marami ang aning munggo ngayon at nagsisimula pa lamang. Naabutan nga pala natin si Tatang. Na-harvest na ito, pero dito pinupukpok para lumabas yung buto at pinapahanginan. Yung green na yun ang buto, yun ang munggo. And then, yung mga balat niya, isang tinatangay ng hangin. Panglima yata yung hatian, ano? 4 for the honors, at saka yung panglima, gano'n. Ay, kulang na kulang daw po sa mga manggagawa. Sabi ng mga Ison na family, mahirapan at pakiusapan, sinusundo pa daw po nila. At talaga, masarap daw ang kanilang paulam para mawili ang mga ikangay mag-harvest. Sabi ko, pwede bang machine dito? Kasi ang munggo may isa, may pangalawa at may pangatlong harvest. Kaya hindi po pwede yung machine. Nung nakita ko sa Switzerland, may parang munggo ding tanim. Isang pasadahan lang, mamaya-maya ibinubuga na sa kabilang truck yung buto. Parang munggo din pero ginagawa nilang oil. Pero dito, syempre, pagkain natin ito. So, medyo mahirap yung trabaho. Ang kalaban init, no? Pero talaga, ganun talaga ang hanap buhay eh. So, nakita naman natin si Mel at nagpaturo ako kung paano mag-harvest. So, talagang mag-isa lang siya. Hanggang alas 4 pa yun ng hapon, alas 5. So, walang tambay sa agwas. Lahat pumunta sa mungguhan. At kung gusto mong malibang, hindi lamang sa trabaho, pumunta ka ngayon dito at tumulong ka, magkakapera ka pa. Pero siyempre, trabaho ito. Magka-harvest nito, meron uli. So, kulang na kulang po sa ikangay manggagawa. Kaya sana maka-experiment tayo, no? Ng medyo machine na talagang po pwede. Pero yun nga, sabi ko, pag minsanan lamang ay hindi uubra. Panoorin nyo rin yung aking interview sa mga Ison family kung paano ang kalaban nila sa munggo. Hindi naman kailangan ng tubig dito, pero alam mo, yung peste na pag medyo bandang kalagitnaan or Disyembre pababa, doon dumadating yung ulan-ulan, yung mas malaking peste, mas malakas na lason yung i-apply nila, kaya doon sila nagagastusan. Nako, yung epekto pala ng climate change, may epekto din talaga sa ating mga pananim dahil nagpo-produce ng mga super peste, no? Ang lawak nito, ito'y ilang bahagi lamang. Kung pupunta po kayo ng Agwas, nako, 1,000 hektarya ang nataniman ng munggo. Kaya masarap ding ulam nga pala yung balatong, no? Pero pag umaga daw yun hina-harvest, baguungan mo lang yun, masarap na. So merong labo, may labo, o kaya may kiriray. Yun yung mga... Kasama natin ngayon si Ma'am Yolanda Corpus, ang isa sa mga planter ng munggo. Yolanda, magandang hapon. So anong problema ng mga taga-Agwas? Balita ko parang maraming harvest pero parang konti sa buyer. Kunti po yung buyer, walang bumibili kasi nga mababa yung price. Kaya naghahanap kami ng yung mataas-taas man lang na buyer para naman sa yung pinaghirapan. Ang mahal ng mga tawag dito, yung inputs. No? Oo, inputs. Kaya naghahanap kami ng mataas na kukuha din naman sa aming produkto. Magkano ba ang bilihan dito? Siguro lalapit tayo ng konti para mas maliwanag. Na. So, magkano ang bentahan dito ng... 55 lang ang bilihan. 55. Wow, hanggang 60. Hanggang 60. Pero negotiable pa ba yun kapag maramihan? No? Anong masasabi mo sa quality ng munggo ng Agwas? Maganda po. Ano ba yung sinasabi nilang labo? Ay, yung labo, sir, yung kulay itim nito. Kulay itim. Oo. Ito ano ito? Kiriray yan ang tawag. Kiriray. Anong difference ng kiriray at saka labo? Wala pong pinag-iba. Parehas sila nung kulay ng buto. Ganon. Anong mas mahal? Labo o kiriray? Kasi mix yun siya. Kaya tinatawag ng kiriray. Kasi nga, itim lang siya. Na malalaki ang binutil. Malalaki nga yun. Oo, ano bang prepared ng mga buyer? Yung malalaki o yung ganitong kiriray?
Lahat sila Lahat nagbibig. ba? Wala silang pinipili kasi yung ganyang munggo pare-parehas din naman. May mga nanonood. Imbitahan mo silang mamili dito. Ilan lang pwede nilang mabili dito? Ilang tonelada, ilang sako ang kayang i-produce ng agwas? Marami. Sir, ilang hektarya ang nakatanim ngayong agwas kasi ang isang hektarya, nag-ano kami ng 17 to 20 bags sa isang hektarya ang inaani. Basta maganda lang, katulad dito maganda nga rin ang munggo. Oo. So pupunta lamang dito. Punta lang. Pero anong kasagsagan ng ani? February. Yung February. Ngayon, nag-iipunan pa lang. Hanggang buong buwan ng February? Hanggang, kasi may mga nahuling tanim, hanggang talaga, buong buwan ng February. So, saan iniimbak ng mga magsasaka ang ani nilang munggo? Sa bahay lang. Bahay lang. Wala talagang, may Walang samahan ba kayo ng mga magmumunggo dito? Wala. Kasi mayayaman kayo after ng munggo, palay na naman hindi ba? Palay. Kaya ganun talagang cycle. So, sana pumasok kayo dito at mamili at tinatanong nila saan ang agwas syempre mga taga Maynila. Pero at saka simentado naman na di ba ang kalsada? Maganda ho ang kalsada na wala na siyang hassle na pagpunta dito. Maganda na talaga ang kalsada. Ilang hektarya sa buong agwas ang tinaniman? Hindi ko po May alam. libo? May hundreds, ano? May 100. Tapos marami. 70 to 20 ba? Malaki yun. Yolanda? Nakakatuwa dahil sa agwas, mismo yung loob ng school nila ay merong munggo. Kaya masasabi ko talagang Munggo, capital ng Occidental Mindoro ang lugar na ito. Pakita ko sa inyo. Halika, diretso tayo. So, tingnan mo. School, pero hindi sayang yung lugar dahil merong munggong tanim, no? Para sa school din siguro ito, no? Munggo here, munggo there. Ito ba ay kiriray o labo? Labo. Kasi kapag itim yon, labo, no? So, hindi sayang yung lugar na mapapakinabangan ng school. So, ito po ang Agwas Elementary School.